Binenta na ni Kuya Jomar nyo ang big bike niya at grabe, ang layo ng narating ng big bike na to. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Sa previous video natin sa ating second Facebook page, which is ang Husky Pack TV Vlogs, ipinakita ko nga sa inyo doon kung paanong ikinarga ang big bike dito sa sasakyan na si McQueen. Chinika ko rin nga sa inyo kung ang dahilan ng pagbebenta ng big bike na to doon sa page na yun. So kung curious kayo kung bakit ito ibinenta, ay doon nyo na lang panoorin. At siguraduhin nyo na manonood muna kayo bago kayo mag-comment dyan ng kung ano-ano tungkol sa pagbebenta ng big bike na to. Para naman alam nyo at hindi kayo mapahiya na kung ano-ano na lang kino-comment nyo. Anyways, ayun na nga po, nung maikarga nga yung big bike niya dito kay McQueen, ay umalis na rin nga si na mother dahil tawid dagat na naman sila for today's video. Alam nyo ba, feel ko nga hindi ko na talaga kailangan sabihin pa kung saan pupunta si na mother ngayon. Dahil alam nyo naman na nag-iisang pinupuntahan natin kapag nagtatawid dagat tayo dahil doon nga ang ating probinsya. And yes guys, doon rin talaga pupunta ang big bike na Iteo, diba? Family na naman ang mapupuntahan, kaya naman talagang napakagaling ng pagbebenta ng big bike na ito. Medyo dahan-dahan nga lang talaga ang patakbo ni mother for today dahil nga alam nyo naman may karga siyang big bike, pero nakaalalay pa rin naman sa kanya si Tito Bobby. Bali, dala rin naman ni Tito Bobby ang big bike niya at yan nga ang drive niya papuntang Mindoro, tapos nakaalalay siya sa likod ni mother para makita kung secure pa ba yung big bike habang nasa biyahe. Nakapahinga rin naman sila sa pagda-drive nung asa barko na nga sila at ayan, talagang for the chill muna sila dito dahil mahaba-haba pa nga talaga ang pagbiyahe ng barko. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, kapag kasi ang malalaking barko ay talagang nasa 2 to 2.5 hours yung nagiging biyahe, pero kapag maliit na barko lang at mabibilis na barko, mga 1.5 ay carry na. Nagulat naman si mother dito sa barko na to, tingnan nyo kasi nakatabingi siya, o diba nakakalok at nakakatakot naman yung ganyang barko. Pero ako personally, hindi ko lang kung bakit siya ganyan, kung inaayos ba yan or may inilalagay or bakit siya nakatabingi, pero kung alam nyo guys, ay comment nyo sa comment section kasi mukhang wala namang ibang natatakot na nakatabingi siya. Anyways, habang nandito nga sila sa barko, for the kain na lang rin nga sila dahil hindi naman sila kumain sa bahay talaga bago umalis. Sa mga ganitong barko, kompleto rin naman, may mga bilihan ng mga food, may mga place kung saan ka pwedeng kumain, may place kung saan ka pwedeng umupo at meron pa nga dito mga air condition na mga areas. Pero mostly talaga yung iba mga tao is nandito lang talaga sa open area dahil syempre ang salap rin talaga ng hangin dito sa may dagat. Sakto pa nga at sunset nung time na to, kaya naman talagang napakaganda ng tanawin at for the tambay pa nga si mother dito habang nanonood ng sunset. Ang kalaban mo nga lang talaga sa ganito ay ang napakalakas na hangin. Tingnan nyo si mother for the sabit na talaga ang hair niya dahil sa lakas ng hangin, which is talagang natural kapag ganitong dagat. Dahil hapon na rin nga umalis si na mother sa bahay, ay gabi na rin nga sila nakarating dito sa Mindoro Port at ayun, talagang napakarami na nagsisibaba ang tao. Kundi nga ako nagkakamali kapag ganito ay talagang pinapaunang munang buwaba ang mga people person bago nga ang mga cars na naandito sa baba. Hindi rin nga kasi talaga pwedeng sabay-sabay para safe rin talaga yung mga bumababang tao. Kaya naman talagang pinauuna na rin sila. Actually, malayo-layo pa talaga yung tatahakin nga nila from Calapan Port papunta sa pupuntahan nila, which is sa Pola, pero talagang for the go sila dyan kahit gabi hanggang sa makarating nga sila dito sa bahay ni na Tito Bobby dito sa Pola. Dito nga sila magsistay muna for today, pero sa 2 to 3 days na stay nila dito ay pagala-gala naman din sila dito sa may Mindoro at syempre may bibisitahin tayo dito. Sa sunod na vlogs ko na rin nga ichichika sa inyo at feel ko alam nyo naman ako sino bibisitahin natin dito sa Mindoro at baka nga excited na kayong makita siya uli. Basta sa ngayon ay heto na nga muna tayo, usapang big bike muna tayo at heto nga pagdating ay talagang nagsilabasan agad ang mga people person para tumulong dito. Dahil syempre kailangan niyang ibaba ang big bike na to at sa totoo lang medyo mabigat rin talaga siya at ayan kinakalas pa nga yung mga tali dyan dahil very secure talaga yun at napakarami mga tali. Nung matagal na nga yun ay talaga nagtulong-tulong na sila dyan para maibaba at syempre dinahandahan rin yan para nga hindi siya masira syempre. Anyways, ayun na nga dito naman din ito naibenta sa kapatid rin ni Tito Bobby, kaya naman nakakatuwa dahil talaga nakaplano na ang pagbenta nito mula pa nga nung makabili si Kuya Jomar nyo ng isa pa niyang big bike. Dahil hindi na ito nagagamit, mas maganda nga na maibenta na lang, at least may ibang makagamit at hindi siya ma-stock at masira lang sa bahay. Kaya naman ito, naibenta na rin siya sa wakas at may bago na nga siyang home at sigurado rin naman kami na iingatan siya dito at mamahalin ng sobra. For natulungan nga si Tito Bobby dito kung paano nga yan gamitin at nung kinabukasan, grabe talagang kinarwash agad nila yan. Andito rin nga pala ang big bike ni Tito Bobby na dala nga niya for the break-in na rin nga yan, kaya dinala niya yan pauwi dito sa Mindoro. Gaya nga na nakikita nyo rin palagi sa vlog ay talagang palaging malilinis ang mga sasakyan dito kahit maputik dito sa Mindoro kasi naman napakasipag nila maglinis ng sasakyan. Makikita mo nga umaga-umaga pa lang ay naglilinis ng mga personality ng kanilang mga sasakyan at pati si McQueen palaging makintab at malinis at pati na rin nga si Deku. Alam mo na sa ngayon Deku, pero super happy
happy pa rin kami syempre na meron ka ng bagong family.